I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My sa mga business na isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga business namin minamahal. For this vlog po, Christmas month po. Napapansin nyo ay ako lang, mag-isa. Dala-dala ko ang si Orban. Panoorin nyo na lang po sa vlog ni Kuya Buknoy po, mga business namin minamahal. Sa akin, ano lang to mga business, konting ano lang to, konting kaalaman. Konting kaalaman, di ba, ano lang, bendasin lang to sa akin mga business. Suporta pa naman sa akin mga business. Hindi kayo nagsawa. Sana hanggang dulo tayo mga business. Samahan nyo kami. Naman kami sa mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Hindi naman talaga tayo makaiwas dyan mga business. Kasi andito pa tayo sa mundong ibabaw. Maliban na lang siguro kung masintabi po, no? Sa wala ka na po sa tamang pag-iisip. Wala na sa katinuan yung pag-iisip mo. Siguro wala ka na. Okay tayo mga business yun yung tagal na ako nang gigigil dyan. Wala kung sino yung tao na yan. Yan o, sino kaya yung tao na yan? Yung pala mga business na, yan ako lang, share ko lang dito. Yung biyahe, ano pala namin, yung ride namin, nakasama namin sila Papa Din, sila Burnok. Masarap mga business pala mag-rides. Masarap. Nakakatuwa lang din si Pops. Yan pala sila mga business. Ba't sinusundan nila kami mga business? Salamat nila Kuya at ate, nila Pops sa First Family. Hindi rin sila nagsawang gabayan kami, turuan. Salamat sa inyo Kuya ate, salamat po. Balikan ko po kayo mga business sa ibang mga kaganapan. Sa mga business, dito pala sila, no? Kuya Istong, sila Kuya Burnok, sila Burnok pala kasi may pinag-ano din kinaano yung Titan nyo. Panoorin nyo na lang po sa sa vlog ni Kuya Buknoy. Ito pala si Kuya Istong, oh. Ito po mga business. Kaya kasama natin si Vice Kuya Buknoy, si Burnok. Ba't ang bugin mo yatong? Talagang gano'n, wala tayong ginagawa. Bigay yan eh. Kaya tayo magkakasama tayo sa Richard Auto Garage para ma-check up si Titanium at ganoon din si Legend. Yes. So itong araw na to sama-sama kami sa Dito kami sa Silang. Phase 5 ba to? Hindi pa. Elementary. Hindi, Phase 5 pa ganun diba? Kaliwa. Silang pa lang to. May tanong ako. Kasi diba, na-vlog naman din yun ni Pop, ni Kuya yung motor mo. Anong pakiramdam mo Kuya itong na punta na leasing? Actually, sobrang
overwhelmed. Kumbaga, sobrang... Di mo na-expect. Oo, hindi ko expect kasi hindi wala sa hinagap ng aking isip na ako na yung Magkakaroon ka. mabibigyan ng motor dahil tulad nga sinabi ko sa hinagap ng isip ko, hindi ko akalain na mangyayari yun. Pero dahil syempre kila kuya, kay Papa Dins, sa buong family na business, isa tayo sa mapalad na napagkalooban ng ganun. Actually, until now, hanggang ngayon, pag tinitignan ko yung motor na pinagkaloob sa akin ni Miss D yun. Miss D, shout out po sa inyo. Thank you very much. Talagang overwhelmed po yung aking pagka-bless na naramdaman sa pagmamahal na ipinagkaloob sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na pag tinitignan ko yung motor na yun, sa akin na to, na meron na ako yung pangarap ng marami sa panahon ngayon, kasi talaga yun yung isa sa mga madaling gawing transportasyon kasi napakaraming nagmumotor dito sa Pilipinas. Pero kami ni Borno, kaya napagkalooban nyo po ng gano'n, sobrang hindi po namin malilimutan. At siyempre aalagaan po natin yung pinagkaloob nyo. Treasure habang buhay yung tawag dito, yung pagmamahal na pinagkaloob sa amin. Huwag natin sayangin. Oo naman po, talagang sobrang blessed. Kaya ngayon, araw-araw ko nang nahatid si Amaro sa school. At siyempre, pag hindi ko man siya nasusundo kasi minsan ginagabi sa pagmimisyon. Pero may mga talaga na May time talaga na si atin po si Amaro. Atid, sundo. Kaya sobrang blessed. Thank you very much po. Kuya, ate, yan. Paps, walang hanggang pasasalamat sa inyo. Walang katapusan. Napakapalad po ng isang tulad ko. Kaming lahat, napakapalad po namin na naging party kami ng ka-business family. Yes po. At talagang sobrang minamahal nyo kami ng walang pag-aalinlangan. Kaya maraming salamat po. Kasi sila ate at kuya kasi hindi nila tinitingnan yung mali natin. Sa iba pa yun. Inusga na tayo. Ganun sila ate kasi sila kuya. Pagkaroon man tayo ng pagkakamali, pinapaintindi nila sa atin na Pinaunawa. papaunawa sa atin na mali yung ginawa mo at hindi mo na dapat gagawin. At siyempre bilang bilang mga kapamilya, kung ituring natin, nasa puso po natin yung mga pagpapayo nila, pagbibigay ng advice na napakalaking parte sa buhay natin, na magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng pinanggalingan, pero napagbuklod nila, naipagsundo, nakipag-isa ba? napag-isa nila, kaya napakapalad. Tutuusin, yun na, maraming naiinggit, diba? Tataas ng kilay, pero sa katotohanan po is Sa kabila ng paninira nila sa atin sa business family, binaha ng mga blessing. amazing. Sunod sa lahat, lalo na Si Bob din, di rin so nakalain ko. Shout out sa'yo, boss. yun, sa akin talagang sobrang out of this world experience, na hindi ko akalain talaga na isa ako sa mapagkakaloob motorsiklo na pangarap ng nakararaan. Yes. Kasi kung halimbawa, masintabi sa'yo kaya ito, kung sila ate na tinitignan lang natin yung malay natin. Ang hirap din eh. Ang hirap naman din. Para sa atin, parang ang hirap natin bumalik. Kung sa kanila, wala silang pag-aalindangan. Bigay ka lang ng suri at naramdaman nila yon. Wala na yon. Wala ka nang maririnig na lagi nilang pinapanggit. Wala ka. Nangyari nang nangyari. Hindi na dapat na. Ano lang naman kasi sa akin naman ba ang iniisip ko naman kasi hindi na para magtanim ng ano ba man sa kanila, kundi tanggapin at maging mapapayapang lahat. Kasi sinasabi ko sa sarili ko at napagtanto ko din na tatanda at
hindi naman tayo pabata Pabata. eh. Hindi patanda tayo. So sa akin, bilang may mga pinagdaanan at may mga isinaalang-alang na samahan doon, bukal sa muso ko yung aming Tsaka masaya rin ako. pag re-reconcile ni Kuya, at talaga namang ramdam na ramdam ko yung hindi nagbago kung ano yung turing sa akin, at syempre mas lalo pa akong minahal, at Oo. ganun din ako sa kanila na lalo ko silang minahal, at saka yung respeto ko sa kanila hindi na mawawala yan. Nagkaroon man ng hindi pagkakaintindihan ng mga nakarang, Tapos na yun. kinalimutan ko na yun, tapos na yun. Ang tinitignan ko is yung ngayon, Masaya tayo. saya. At Nagkakaisa tayo. ayoko na kasing ayokong i-stress yung sarili ko sa mga negatibong bagay. Oo. Tulad nga sinasabi ko, yung tao lang tayo. May Wala naman perfecto eh. Walang perfecto. May mga damdamin tayong siyempre nasasaktan din, pero lagi kong inaalala yung mga sinabi ko na tignan natin sa Positive. positibong pananaw yan, doon yung Negatibo. maging negatibo. Ako, kung tutusin mga ka-business, napaka-negatibo kong tao. Napakabilis kong Magtampo, parang gano'n. magtampo dati. Meron pa, napakabilis kong mawalan ng pag-asa sa pag sinabi kong wala na to. Hindi ko kaya to. Pero simula napagtanto ko na mali yung ganung gawin. At yun nga sinabi sa akin ito yan na tanggapin mong positibo lahat ng pagsubok na mabagin sa'yo. So napakaganda ko na epekto sa aking sarili bilang isang Malaking tao. pagbabago. O bilang isang tao na dati madaling masaling yung aking damdamin at madaling uminit yung aking ulo pag may mga naririnig ako hindi ko gusto. Ngayon nakukontrol ko na yung aking emosyon at tinitignan ko positibo lahat ng mga kaganapan sa akin. Ayoko kasing tignan siya ng negatibo, kasi ang hirap po dahil noong mga nakaraang panahon ng aking buhay na wala ako sa business family is napaka-negatibo po ang aking pinapasok sa aking buhay. Masyadong ini-invite ang negatibong bagay, pero mali pala yun at talagang sobrang siran-sira yung aking pagiging tao sa mga ganong sitwasyon at mga maling desisyon. Kaya ngayon hindi ko man masasabing perfecto ako, pero andoon yung isip ko, yung aking mindset na mas maging positibo ka kaysa dyan o mga kabisnes. Ganun po. Kaya di ba yung kaya sa akin? Yung naubos ko yung 39,000. Oo, panood ko yun. Kasi yun nga, sabi nga ni Kuya, ang tawa kasi nagkakamali at nagkakamali. Pero ang pagkakaibahan na sa pagkakamali, konti-unti na ito. Kasi dati lakas ko rin na lakas ko uminom. Umiiyak yung araw na hindi ako nakapag-inom. Pero ngayon parang hindi na hinahanap ng katawan ko. Pag nag-DGO po ko ilang kuya, hindi ako makauwi. Doon sa mga tropa, sa pagsasaging. Sabi ni Kuya sa akin na lagi mong ganyan. Tapos once na alis na rito sa business family, sino unang matutuwa, sila pa rin. Kaya napagtanto rin sa isip ko, tama naman din si Kuya. Kaya yun, pinilit ko yung sarili ko na iwasan na sila na magkakasalubong kami. Hindi ka na pumunta doon. Panay lang ako tango. Pero hindi na ako nagdidigo. Kasi yung unang tour namin unang tour namin, sabi ni Kuya sa akin, wala ba yan? Parang hindi ka na pupunta. So, ayaw ko na yan. Isip-isip ko rin, tama naman din yung sinabi mo na bawa ako matanggal ako rito, siyempre saan pa ako babalik. Sa akin kasi nung mga panahong nasa kasagsagan ako ng pag-iinom, pagbibisyo, sa mga yan, pakikipagkaibigan sa mga siyempre masaya sa umpisa, pero habang tumatagal na pagtapapagtanto mo, hindi na rin maganda para sa sarili mo at sa katawan mo, kasi hindi na may mga mararamdaman ka sa katawan mo na mga masasakit, diba? Sa akin kasi sabi ko sa sarili ko, yun lang dati ang naging isa sa mga bisyong masasabi kong malakas ako mag-inom dati, talagang maabot ng magdamagan, nagagawa ko. Pero nung
pagdating ko ng 40, hihinto ko na yung pag-inom. Kasi hindi ka naman mananalo sa alak. Oo. Kahit na hindi ka makipagtagisan ka sa mga magagaling maiinom, iisa lang pupuntahan yan. Kundi hospital ano yan, see you Lord ang mangyayari sa'yo. Tsaka doon yung katotohanan Kuya Tom na marami ka lang kaibigan pag may pera ka. Totoo yan. Kasi kung wala ka ng pera, swerte kung may isang kaibigan sa'yo magpaalala, ay, may isang tirasong gamot to, inumin mo to. Diba? Kaya doon din naisip ko rin, tansya-tansya ko rin sarili ko na pag wala ka ng pera, wala. Nasa kanta yan nasa kanta yun mga business na pag may pera ka, marami kang kaibigan. Pero salamat kasi yun nga, isa din yan sa hiniling ko sa Diyos na sana mali sa akin yung peace, yung alak. Kahit man nagkakaroon ng yung katawan ko, salamat pa rin. Importante na alis mo. Kasi ang iniisip ko na lang yung maging masaya sa buhay mo. Kasi kung anong ginawa mo sa pagpuplan mo, inipit sa atin na tayo. Ang importante kasi wala kang nasaling na wala kang nasagasaan, wala kang naapakan ng kapwa mo tao, wala kang naragabyado. Sabi ko kasi ako kasi ang isip ko andun na ako sa sitwasyon ng takbuhin ng buhay ko na nasa gitna na mabilis ang panahon, hindi po natin masasabi. Kaya sa akin, piliin ko kung hindi makakapagpasaya sa akin na wala akong sinasagas sa akong tao, wala akong naapakan. At tuloy lang nandito na tayo sa social media. So, isa po sa mga anak buhay natin. Enjoy na lang natin yung buhay. Enjoy lang. Maging mabuting tao. At invite natin yung positibo pananaw sa ating buhay. At siyempre, number 1, huwag natin kakalimutan. Number 1 yan. Ilagay natin sa sentro ng ating buhay. Panginoon Diyos, kasi tanging siya lang ang ating lalapitan. Tayo na sa pinakamababang sitwasyon ng ating buhay. Kasi ako nga, di ko rin sukat akalain na nag-courier na ako sa business family. Kung sa dahil na ko lang natansya ko lang sa isip, ibang tao siguro, wala na. Malabo na makabalik ka pa. Kasi ang tinitingnan nila yung pagkakamali. Hindi yung... Kasi kuya kasi iba si kuya, sila ate. Ba't mo titingnan yung pagkakamali ng tao? Perfecto ba tayo? Andun naman po yung na kahit pa paano talagang nagkakamali ang tao. Pero si kuya kasi habang nakikita siyang may pag-asa pa, hindi yan susukuan. Kaya na yung Kuya Bong, sabi ko. Diba? Kuya Bong, si Jonathan, yan. Hindi na sinusukuhan yung mga yan. Kahit nagawan na siya ng hindi maganda, kahit napakapasaway. Kasi alam niyang tama siya Kaya yan si Kuya pag alam niyang wala siyang maling ginagawa, nasa tama siya. Hindi yan magdadalawang isip. Oo. Hindi siya mag-aaksaya na halimbawa may nakita sa isang kasamahan sa pamilya na bukas mo na to. Hindi, ganun si Kuya. Gagawin niya agad. Pag napaisip niya yun, ginawa niya agad. Kung kailangan niyang pagsabihan, sabihan niya. Ganun si Kuya mga business. Bilib lang din kasi ako ni Kuya Kasi diba sila Kuya bago naman naging yung buhay nila, dumaan naman din nila sa pagsubok. At alam lahat ng mga kabisnes na siya hindi instant kung ano man meron ngayon. Hindi naman yung first family at tayo, siyempre tayo na isang malaking bahagi din ng ating buhay sa ating nararanasan dahil sa minahal tayo ng business family, ang first family. Tsaka sa atin nga malaking binta sa atin kasi may nagtuturo sa atin may guide na tayo. Oo, yung guide. Kung paano ang tamang takbo. Kung paano mo tamang patakbuhin yung
maiwasan mga business na minsan parang pinaisip, parang baliwalain yun, no? Ako Sa akin naman kasi sa mga pangaral ko, hinanamnam ko at napas sa puso ko yung mga sinasabi ko. Hindi naman nagpapayo yan. isasama sa'yo eh. Oo, ganun. Ipamahamak Kasi sa'yo. yan si Kuya pag nagpapayo yan galing sa puso. Tsaka maramdaman mo sa pagsasalita pa lang. Yes. So, salamat yun itong ga. Oo naman, siyempre. Salamat. Siyempre tayo unang nagkasama noon. Oo. Si Kuya Estong din ang nagturo sa akin noon na kasi ilabas mo yung pagkaano mo. Masaya ako na, di ba? Nasa ganyang sitwasyon na talagang yung mahihain dati. Yung, Ngayon, wala nang iya. parang sobrang tahimik dati. Ngayon, isa na sa mga malulupit na kapwa. Sa pag-train ni Kuya yan. Oo, sa pagtuturo ni Kuya yan. Kasi sinubok lang naman din kayo ni Kuya yung kayo eh. So, balikan ko kayo mga business sa ibang mga kaganapan. Mga business namin minamahal. Alright. Maintenance tab nila. Ay, ano na. Ang tawag dyan? Sa iba mga business no, salamat at tumila na yung ulan pero napakasaklap lang din ang iniwan sa amin ng bagyo. Oo, kasi buti na lang, tanghali na, hapon na rin pumasok yung street sweeper. Ano? Happy yung business mga business. Kanina nandun kami sa pagpa-check doon kay Titinyo. Pag-uwi namin mga kabisan, lakas ng ulan. Nabuta kami ng ulan doon sa ano, sa Zero visibility pa nga eh, grabe. Diyan sa may Sampaguita banda. Sampaguita. Ngayon, pagkadating namin dito, tumila na yung ulan. Ito na yung iniwan niya, basura, sobrang Oo. dami. Siyempre, Malakas ang hangin kasi kanina eh. wala naman din kaming ginagawa, tsaka wala rin akong vlog. Di, walis! Walis! Kaunti lang ito winawalis eh. Doon nga sa probinsya, isang hektarya winawalis ko doon eh. Namimiss ko lang din mga business lalo sa probinsya pag ganito hapon. Nagpapausok na ako doon sa mga ilalim ng ano, lansunis. Ano? Di ba mga business? Hindi naman ito mabigat mga business walis eh. Ano lang dito, mahirap lang walisin. Hirap ang hanguyayin ng saging. Lahat naman talaga kasing bagay, wala naman kasing madali eh. Tingnan mo, pag kumakain ka, mahirap din. Hindi mo naman pwedeng kainin mainit. Kailangan mo palamigin mga business. Tsaka dati kasi dito, yan o, yung nawala na rin dito kasi yan o, yung na mga nakaraan, di ba, kasagsagan ng ulan. Yan. Hirap lang walisin ito may tubig no? Oo. Dumidikit eh. Siyempre. Sabi ng mga business, siyempre buknoy, umuulan eh. Ya itulah kasi yang alaman dito mga business eh. Siyempre, tapos na kami kumain. Panoorin nyo sa vlog ng Mrs. Kibi po. Sarap doon, yung ulam namin.
Sigurado lahat ng mga business natin dyan relate sa ulam namin. Hindi pa naman kumakain si Boknoy yung pag di karne. Koy! Oh, di pa lambutin. Maganda pang magkalusok. Oh, sama mo yan kasi naka-vlog tayo. Baka sabihin ng mga business, dito ba sa amin, Noy? Puto lang yan to. May supupon. Diba? Pagkatrabaho kasi mga business, pag tulong-tulong, madali lang. Pero kung titulong ka sa tingin lang, ha? Ano pa si Ate Mingay? Pakulo. Ah, Jamas pa din siya. Paps! Ay, tapos ka lang mag-edit. Panoorin niyo po mga business, mga kapape. Kape muna tayo mga kambisnes. Kasi naisipan ko ba, makalat man. Kaya... Buti na isipan. Nilalagkat ka. Hindi ah. Nilalagkat. Nilalagkat ka. Ay, maiinit ah. Siyempre, buhay eh. No, kaya pala nagwalis ka. Once in a blue moon yan ah. Kaya nagwalay siya, nag-iinit, no? Oo. Sabi ni Boknoy, mahirap daw. Minsan ko lang nakita nagwalis na to si Bay. Oh. Ituloy mo yan ba yan? Timingay, wag mo na timplan dyan, Papa din, sa kape. Mag-iyak muna ako scout na eh. Sige, saan? Hindi pa alam eh. Pero okay lang yan. Sige, dira. Ito mo lang ako mga business. Sige po. Alright. So, mag-scout daw mga business. Abangan niyo po sa mga vlog. Mga business naming minamahal. So, balikan niyo ko po kayo, mga business naming minamahal. Hello mga ka-business, no, kakauwi ko lang galing sa KB House. Kakauwi lang din namin, no. Kasama si Bay kasi sila Bay ay umalis po. Kasama si Papa Dins. At hinahanap ako mga ka-business, pero hindi ko mahanap kung ano yung hinahanap ko. Siguro mamaya, ayan, no, tawag rito. Bago magtapos itong vlog na to, mga ka-business naming minamahal, gusto ko lang, ulitin, no. Wala maintindihan ng iba kasi may nag-comment na nagmamayabang na daw ako. Walang pagmamayabang dun sa babanda dun ng pagmamayabang, di ba? Ang gusto ko kasing ipaliwanag kung sana naintindihan nyo yung point ko, no? Oo, inaamin nga namin may mali eh. Sino bang, di ba, hindi ko naman sinabi na wala kaming mali. Ang mali doon, di ba, yun nga, naiwanan niyo yung susi, nakalimutan. Which is, kung tutuusin, lahat naman ng tao talagang nagkakaroon ng time na nakakalimot eh. Hindi naman din sinasadya. Pero ang point ko kasi doon, ginamit na namin yung susi na nasa akin, di ba? Kasi dalawa yung susi eh. Yung duplicate at yung nasa kanya. So yung duplicate, dala-dala ko yun lagi. So nung nakita mismo, nung nagbabantay doon na umandar gamit yung duplicate ko. Pangalawa, nung pumunta sila doon, ang kinuha niya yung susi doon sa guardhouse at bumalik sila, nung isinaksak yung susi, napaandar. So, ibig sabihin, sa amin nga yung susi. Ang kinainisan ko kasi doon mga kabisnes, bakit ipinipilit niya nakuhaanin yung ORCR? Sabi nga ni Intoy, di ba? Bakit kailangan pa ng ORCR, boss? Nakita nyo naman, umandar nga yung motor, Tsaka meron pa yan, napaandar din yan, gamit yung duplicate ng asawa niya. 'Di ba? So, ang sa akin dun, ang point ko kasi dun mga kabisnes, napahiya kami. Dahil ang daming tao dun. Alam niyo yun, hindi nyo lang masyadong nakita kasi madilim, hindi ako nakapag-ilaw, pero ang daming tao dun na nakatingin sa amin. Kasi, yung isang guard nga is pinipilit niya yung ORCR namin. Yun yung inano ko dun na parang pinapalabas niya na hindi kami nagsasabi ng totoo. Kaya bilinag ko talaga na para bang inaano niya na, boss, baka hindi sa inyo, ganon. Nakita mo na nga umandar So kung hindi sa amin yan, bakit aandar? 'Di ba? Willing ako magpakita ng portal ko sa LTO na
yung plate number na nakalagay sa LTO portal ko at yung plate number mismo ng motor, eh magkatugma. Diba? Eh di sana hiningan niya na lang ako ng ID. Kasi humingi siya ng ORCR eh. So dapat, humingi din siya ng ID para magtugma kung akin nga ba yung motor o hindi. Kasi pangalan ko yung ano eh. Diba? Eh di parang, ano lang, parang walay lang, tapos pinicturean pa yung ORCR. Anong purpose, diba? Kung isipin mong maigi, anong purpose? For security? Sabihin natin for security. For what? Napaandar nga yung motor gamit duplicate ko at yung susi na binigay niya eh, diba? At saka anong purpose ng pagpipicture ng ORCR? Yun yung kinainisan ko dun kasi sobrang pinagtitinginan na kami ng mga tao. Nag-create siya ng nag-create siya ng ano tawag dun mga kabisnes, yung ingay or something na ganun. Kaya nainis talaga ako dun. Hindi yung pagmamayabang, Diyos ko marimar naman. Para namang tanga yung nag-comment nun. Ay, para namang hindi nag-iisip. Anong pagmamayabang dun? Natural tao tayo eh. Ikaw kaya mapahiya ng ganun sa dami ng tao. What if may nakakilala pala sa amin doon, di ba? Yun lang naman din mga kabisnes eh. So, wait lang po ah. So, yun lang naman mga kabisnes para maliwanag lang din. Yun yung reason kaya bakit ako nainis, na parang nagalit. Ano kagaya nun? Ay, yung brown na mahaba. Sa gilid-gilid niyang wait lang po mga kabisnes, hinahanap lang po kasi namin yung x-ray. So, ayun lang, malinaw na ang lahat mga kabisnes naming minamahal. At least, malinaw. Loud and clear. Ayun lang po. So, salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog ni Bay Papaya. Yan ha, si Bay po nag-vlog kanina. Kasi medyo busy rin kami sa KB House. Kasama namin sila ate. At, ayun, salamat po mga kabisnes dahil mula noon hanggang ngayon, sumusuporta po kayo sa kabuuan ng Kabisnes Family. Especially po, Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, pakisuportahan po natin mga kabisnes. At syempre po, ang channel po ng mga kagwangs, yung support po natin mga kabisnes namin minamahal. Ayun lang po, God bless po sa ating lahat. And always po, Bera, Banat, todo mga kabisnes. And thank you sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, na walang sawang sumusuporta at nanonood ng aming vlog. At syempre po, sa lahat din po ng butihin naming sponsors na syempre andyan lang lagi para sa Kabisnes Family. God bless po ulit mga kabisnes and we love you all. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, ka business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.